Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ano ba talaga kasi itong issue na to? Ano ba itong issue na ito ng sanctions? Kasi maraming nagtatanong sa akin yan eh. Attorney, ano ba yung issue ng sanctions? Ha? Ano ba yung issue ng sanctions ng US sa ICC? At bakit nangyari yan? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin na ang ICC, ang jurisdiction niyan, yung mga crimes against humanity, genocide, yung mga war crimes, yung mga paglabag sa international humanitarian law. Ngayon, kapag may mga ganyang kaso, crimes against humanity, war crimes, genocide, ano yan eh, magiging sakop ka ng jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang mga bansang tulad ng China, ng Russia, at saka ng US, ano yan eh, superpowers yan. Talagang yan, nai-involve yan sa mga bansa sa iba't ibang lugar ng mundo. Hindi naman yan tulad ng Pilipinas na maliit na bansa na hindi superpower. Pero yung mga yan, US, China, Russia, superpowers yan. Mayroon yang mga hawak na mga bansa. Halimbawa, ang China, grabe ang presence ng China sa Africa. May mga interest ang China sa Africa. Pati nga sa Pilipinas, gusto tayong saklawin ng China, yung ating West Philippine Sea. Ang US ganun din. Grabe ang interest ng US sa Middle East, sa Iraq, sa Iran, sa Syria, sa Israel. Grabe ang interest diyan ng US. Ganun din sa Asia, tulad sa Pilipinas, sa Taiwan. Ganun din sa Afghanistan. So ang US, dahil marami siyang involvement sa mundo, alam ng US na posible siyang ma-involve sa mga human rights violations. Halimbawa, na-involve ang US sa Afghan War, yung giyera sa Afghanistan. Natural, sa giyera sa Afghanistan, nandun ang US, marami siyang troops doon, maaari siyang makakumit ng mga human rights violations sa mga sibilyan. Ayaw ng US na makasuhan siya dahil doon. Alam niyang posibleng mangyari ang mga ganyan. Pag ang US pumasok sa mga bansang tulad ng Afghanistan, Iraq, ganyan, pagkakaroon ng mga human rights violations, parang ang tawag na dyan, collateral damage. Alam na yan ng US, may ganyan yan. Kaya ayaw ng US mag-member sa ICC. Ganon din ang Russia. Ayaw din ng Russia. Kasi pagdating ng panahon, pag member sila ng ICC, lahat ng mga ginagawa nila, sanction, under sa jurisdiction ng ICC. Ayaw nilang matali sa ICC. Kaya hindi sila nagme-member sa ICC. Yun ang totoo dyan. Ngayon, anong nangyari ngayon? May mga alyado ang US tulad ng Israel na nai-involve ngayon sa crimes sa mga crimes against humanity, sa war crimes. Halimbawa si Netanyahu, alyado yan ng US. Trusted yan ng US. Kaibigan yan ni Trump. Ang problema kay Netanyahu, maraming mga nagawang mga violation sa international humanitarian law. Kaya ang ginawa ng ICC, inimbestigahan si Netanyahu hanggang sa kinasuhan si Netanyahu at may warrant of arrest na. Pati yung defense minister ng Israel, may warrant of arrest din. Hindi lang naman si Netanyahu. Kahit yung Hamas, yung militanting Hamas, yung mga commanders noon, nakakreate din ng mga paglabag sa international humanitarian law. Kaya, may warrant of arrest din. Si Putin, may warrant of arrest din. So ngayon, ang ginawa ng US, kasi hindi nagustuhan ng US yung pag-issue ng ICC ng warrant of arrest, ayaw ng US yung pag-issue ng warrant of arrest kay Netanyahu kasi alyado, kaibigan nila si Netanyahu. Ang ginawa ng US para gantihan ng ICC, sinanksyon ang ICC, ang mga huwes ng ICC na nag-decide sa kaso ni Netanyahu at ang mga prosecutors na nag-imbestiga kay Netanyahu ay ginantihan ng US sa pamamagitan ng sanctions.
Yan yung tinatawag na sanctions. Sa ilalim yan ng Trump administration. Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, anong ginawa ng US? Sabi ng US, itong mga judges na to, itong mga prosecutors na to, hindi ito pwedeng pumunta sa US, kumuha ng US visa, at hindi rin sila pwedeng gumamit ng mga negosyo, ng mga korporasyon o mga kumpanya na US. Kaya, dahil dyan, at saka yung mga assets nila ay mapi-freeze din. Ngayon, anong nangyari? So naramdaman na ngayon yan ng mga judges at prosecutors ng ICC, yung sanctions na yan ng US. Kaya halimbawa, yung Uber, nahihirapan na ngayon yung mga judges na may na covered ng sanctions. Gayon din yung Western Union. Ay di ba ang Western Union, American company yan. So, kahit nasa Europe yung Western Union, dahil American company, susundin ng Western Union yung sanction ng US. Kaya, gumagamit sana ng Western Union si Judge Carranza, hindi niya magamit dahil nakasanction siya. Yan yung discomfort at hirap na nararamdaman ng mga judges ng ICC. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang nangyari dito, mga kabunyog, yan yung ibig sabihin ng sanctions ng US. Yan yung, kaya yung mga nagtatanong, attorney, ano ba yung sanctions na yan? Kahit ang Russia, dahil nagalit din ang Russia sa ICC, ginantihan din ni Putin ang ICC. Anong ginawa ng Russia? Sinampahan ng kaso yung mga judges, 'di ba, yung mga judges at saka prosecutors na ng ICC na nag-decide sa kaso ni Putin. Kasi ang ICC naglabas ng arrest warrant kay Putin. Kinasuhan din doon sa Russia. Ngayon may desisyon na yung Russian court. May ano na rin, sinintensyahan in absentia. Sinintensyahan in absentia yung mga judges ng ICC at prosecutors ng ICC. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyari dyan. Kaya sana maintindihan natin kung ano tong sinasabing sanctions ng US. Ano yan? Kasi, alam naman natin ang nangyayari sa Gaza. Totoo naman, mali yung ginawa ng mga militanting Hamas. Linusob nila yung Israel Linusob nila yung nung October 7, 2024, nag-hostage sila ng mga Israelis. Gumanti ngayon yung Israeli government sa ilalim ni Netanyahu. Kaya lang ang tagal na ng kanilang pagganti. Grabe na ang namamatay. Kumbaga halos ma-level na yung grounds ng grabe na ang destruction sa Gaza. Kumbaga kung totoo man na dahil totoo namang mali din yung ginawa ng mga Hamas militants, sobra na yung naging kontraganti ng Israel. Hanggang sa pati ang ginawa na ng ICC, pinapatigil na ng mga bansa yung ginagawa ng Israel, hindi pa rin tumitigil ang Israel. Yung Hamas naman, nakikipaglaban sa Israel. Kaya ang ginawa ng ICC, pareho ngayon pinarusahan si Netanyahu at yung Hamas. Kaya may warrant of arrest sa commander ng Hamas, may warrant of arrest kay Netanyahu. Ang US naman, dahil kakampi niya si Netanyahu, tinutulungan ngayon si Netanyahu. Pinipressure ngayon ng US ang ICC na alisin yung warrant of arrest kay Netanyahu. Para ma-pressure ang ICC, yan na yung sanctions ng US. Yan na yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yan yung simpleng paliwanag dyan sa ganyan. Kaya lang, ang sinasabi ng mga DDS, parang ang nangyayaring sanctions daw na yan dahil sa ginawa kay Tatay Digong nila, wala namang connection. Ang layo naman. Ang layo naman ng koneksyon. Wala. Kaya itong sinasabi ni Ruben Padilla na ganti na raw ito ng Diyos, ito naman yung sinasabi ni Badoy, parang ganti na ito, nakaganti na si Duterte sa ICC. Hindi yun, iba yun. Iba ang context nun. Hindi sila nag-aaral ng tamang context. Mga kabunyog, mga kababayan. Kawawa naman tong mga DDS na to. Okay, mga kabunyog, mga kababayan,
Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.